Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, lalo na sa UAE. Iniiwasan na kayo ni BBM. Hindi na kayo haharapin na takot. Kaya, dahil tutulig sa insya doon at tawag dito, wala na siyang mukha na maiaharap. Gawa natin yan ng ibang vlog, no? Pero dito, may mga buwelta si BP Sara, mga lalabs, mga bites. Matatandaan ninyo na bakit mayroong pilat dito ng si BP Sara na maitim. Sabi niya na sinubukan siyang gurgurin pero hindi nagtagumpay. So, ito yun. Na sinabi ni BP Sara na balak siyang patayin ni Martin Romualdez. Diba, dun sa una niyang 2 days ago, interview, yung nasa, siya, House of Buaya, si Martin Romualdez daw, ang nais siyang gurgurin. Yung patayin, ganyan. So, ngayon, dahil sa nangyari kahapon kay Attorney Zolica, so, napuno si BP Sara at naglabas siya, no, ng mga baho ng 3 kataong makapangyarihan sa ating bansa, na yung isa doon binoto ng buong bayan, yung isa binoto lang ang kanyang lugar, which is si Martin Romualdez, pero yung isa, yung asawa na hindi naman presidente at walang mandato, nakikialam sa kanyang sa Pilipinas. Yun yung nag-uutos, nagmamando kay Bongbong Marcos, na alam naman nating weak leader according to Pangulong Duterte. Ngayon, binulgar ni BP Sara si Martin Romualdez na yun, magnanakaw. Tapos may pogo sila na negosyo, tumatanggap sa pogo, yung mga legit, yung mga kalaban na sa pogo ay pinaalis, at yung pogo lang nila na mga kasabwat, yun lang yung itinira. Tapos, tumatanggap daw sa smuggling at di umano sa pinagbabawal na gamot. Ngayon, ayun, bumira. Ayon dito sa GMA News, kahapon, mayroon kasi daw, sabi ng Malacanang, may active grave threat, no, or pagbabanta ang Vice Presidente sa Pangulong Bangag na Ngiwi sa unang ginang na Palaka at sa buhayang si Martin Romualdez na speaker. So ngayon, sabi dito ng GMA News, panoorin po natin ha, para malaman natin na talaga, no? Saan ba nag-aral si Bongbong Marcos, diba, sa London, sa pangalan ng kanyang eskwelahan na yon? Sabagay, bagsak, kaya mahina ang kukuti. Ito, panoorin muna natin Oxford pala yun. Naalala ko na Oxford. Oxford, Bogo. Kasunod ang pagpapalipat ng detention facility ng kanyang Chief of Staff, nagpaula ng pagbabanta at paratang si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker. Nakatutok si John. Grabe naman itong bayarang mainstream media. Nagpaulan daw si BP Sara ng pagbabanta at paratang. Hoy, mga bayarang media ng GMA, kayo dyan mainstream media, na mga bayaran ni Lisa, magkano yung isinungal-ngal sa inyo? Tanong lang naman. Ni Palaka, magkano? Kasi sanay pala siya sa sobre sa DepEd, namimigay ng sobre si Lisa. O dyan sa inyo GMA, magkano yung laman ng sobreng pinamimigay dyan, pinaulan ni Lisa sa inyo? Mga buwisit. Para presko. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya po protektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Ayun. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila.
O grave threat ba yon para sa presidente at sa presidenteng adik at bangag? Ngiwe. Grave threat ba yan sa isang first lady kung maglakad ay parang penguin? Grave threat ba yan sa isang buwaya dyan sa sa tawag dito? Sa House of Representatives? Ano ba ang sabi ni BP Sara dito? Kapag mamatay siya, may kondisyon. Kapag mamatay siya, so, ang ririsbakan kung sino yung rason bakit namatay or mamatay si BP Sara ay itong presidenteng bangag na si BBM, ang kanyang asawang palaka at ang kanyang pinsang buhaya sa Kongreso. Yun yung sinabi ni BP Sara. May kinausap na siyang tao na which is nakakaalam dito sa ginagawa kay BP Sara. Kung paano anong ginawa ni Martin, ni Lisa at ni BBM kay BP Inday. So, grave threat ba yun? Hindi. Kasi may kondisyon kapag mamatay siya. Kaya, kayo, BBM, at ang mga loyalista nga at yung mga nasa gobyerno ngayon na nakikinabang sa pira ng taong bayan, lalo na ikaw, tambaloslos. Dahil sinabi mismo ni BP Sara na ikaw lang ang ikaw ang nais magpapatay sa kanya. Ingatan ninyo, BBM. Hindi ka nagiging presidenteng putang ina ka kung hindi galing kay BP Sara, hindi dahil kay BP Sara. Kapal ng mukha mo, Mr. Manggagamit na bangag na Bongbong Marcos. Ingatan ninyo si BP Sara na hindi mamatay para hindi kayo din mamatay. Yun eh. And then he said yes. Partikular na maanghang ang mga patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. His country is going to hell Correct. because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo? Ayun. Nagpadala ka sa akin ng video. Ilabas na yan. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Grabe, no? Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Nagnanakaw pa nga. Kinwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Wala yan. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, na meron siyang mga questions na sinagot ng merong mga questions ang doctor na sinagot niya, pero kami she doesn't respond to us. Kanina Lado raw ng OVP na ireklamo ang aniyay tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakapantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Nakakatawa lang, no, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang masasabi mong napaka-weak na gobyerno. Bakit? Si Kibuloy nga lang. Ilang batalyon yung polis doon. Hindi nga nila nahuli. Walang kaso yon. Dito din naman ngayon kay Atty. Zuleika, wala din kaso. Ang pulis, grabe, may SWAT pa.
ganito kahina ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Nakakalungkot, nakakatawa. Ito yung katibayan na si BP Sara ay inumpisa na nais nang patayin. Yung video niya na may gorgor, ito yun sa UNTV News. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako bigurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi? Silang lahat. Sino ba yung silang lahat? Ito na yung pinangalanan ni BP Sara. Si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, at si Liza Kukak. Si Liza Palaka. So, ayon dito sa post ni Sas Rugando Sasot, 10 hours ago. Kahapon to So, ang sabi niya dito, ni Sas Rugando Sasot, what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the office of the president. Ito din yun, the same thing din mga lalabs, mga bayots. Ito din yung ginawa ng presidente na pinainan si BP Sara ng 125 million confidential intelligence fund sa kanyang OVP. Tapos ito yung ngayon ginamit sa kanya. Pambato, pantira, panira kay BP Sara. Na saan nang gagaling din? Sa Office of the President. So, isa si Presidente BBM sa may pakana kung bakit nais patayin si BP Sara. Kaya ang sinabi ni BP Sara, kapag mamatay siya, patayin din daw si Bongbong Marcos, si Liza at si Martin Romualdez dahil sila ang may pakana. Matatandaan natin na tinanggalan, di ba? Binawasan yung kinuha yung mga security aid ni BP Sara na matagal na niya yung kasama mayor pa siya sa Davao. Dinala niya yon sa Metro Manila nung siya vice presidente na. Di ba tinanggal yon ng tawag dito ng gobyerno ni BBM tapos pinalitan ng bago. Kasi pala naglagay sila ng isang tao doon na papatay kay BP Sara. Ito yun. Ulitin natin ha. Yung sugat ni BP Sara sa leeg, tinry siyang syoktiin, didoin ng isa sa kanyang mga security group na itinalaga ng opisina ni Presidente Bongbong Marcos. So, yan. So, ano masasabi ninyo dito? Paki-comment down below. Maraming salamat. God bless. Stay safe and bye-bye.